Claire Castro, nadulas, takot si BBM, humarap sa media. The podcast of the president, podcast number 1. Kailan pa yung next? Kasi, well, this many who have Podcast number 1. So, ibig sabihin, maraming planong podcast si BBM. Ang tanong, ang matagal ko nang sinasabi at matagal ko nang kine-question kay BBM, even nung lumabas yung podcast, kine-question ko na sa kanya ito. At ngayon, itatanong sa kanya. Pakinggan ninyo. Parehas kami ng nasa isip. seen it are saying that he showed, that he was empathizing with the people. But, parang walang spontaneity daw. Sana po hindi masyadong curated. Kailan ba kami Di ba? Scripted na scripted eh. Yun ang problema dyan sa podcast na yon. Halatang halata eh. Scripted. Kailan ba kami makakaasa na may susundan ba po itong podcast number 1? Kailan ang susunod? Kailan susundan ang podcast number 1? Yes, there will be more. Kita mo, nauutal-utal siya. Pansinin nyo, pag sumagot to si Claire, pag about Duterte, yung atake, yung confidence ni Claire, yung hindi siya nagkakabulol-bulol, talagang talagang atake. Pag yung kahinaan ni Marcos, iko-consult ko, hindi ko alam niyan, nagkakabulol-bulol, ganyan ulitin natin, si Claire. Be more podcast to there will be more. 1. Yes, yes, there will be more. Yes. Diba? Sa atake ba niya kay Duterte, nagagaganyan yan? Alam mo kasi ito si Claire. Alam niya kasi, palpak talaga yung amo niya. So ang strength niya, mang-asar lang sa Duterte. That's it. Nothing more, nothing less. Yung posisyon niyang yan is to attack Duterte. Not to defend the president or even ipakita yung magandang gawa ng presidente. Sa bagay, mahirap talagang i-defend ang presidente. Alam mo yung naiisip ko dyan? Yung nakakita na ba kayo ng gorilyang nilagyan ng makeup? Ang hirap pagandahin, di ba? Yan ang trabaho ni Claire. Kaya pag ang tanong is about Bongbong Marcos, hindi ko pa alam, hindi pa namin napag-usapan. Di ba? Pag ang tanong kay Duterte, straight siya. Nagbubulol-bulol. Tsaka siya? Unsure siya sa sagot niya. Why? Palpak kasi talaga yung amo niya. Parang pangit na gorilya na pagagandahin mo. Ang papel ni Claire is just like a makeup artist ng isang gorilya. So kahit anong gawin niya, pangit talaga, hindi mo mapapaganda yung gorilla eh. Anong gagawin niya? Ililigaw niya. Sabi niya, sige nga, paano mo pagagandahin yung gorilla? Tatanungin si Claire. Anong sasagot niya? Alam nyo, kasalanan lang ni Duterte yan eh. Si Duterte, hindi maganda. Si Duterte, ugaling tiyonggo. Yun ang style. Iligaw. Alisin. Yung pangit ni Bongbong Marcos, iba to sa iba. Pero kahit anong bato mo sa iba, the fact remains, yung amo mo, tiyonggo pa rin. Podcast to come. So that he will be the one speaking to the people. Naku, ginamit pa. He will be the one to speak. Talk to the people ba yan, Claire? Talk to the people? All his feelings, all his frustrations, all his happiness, on his Wala kaming pakialam sa frustrations niya. Wala kaming pakialam sa feelings niya. Wala kaming pakialam sa anumang galit niya sa mundo. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino, gawin niya yung tama, being a leader, itawid niya ang Pilipinas sa gutom. Huwag ka makipagkwentuhan ng personal mo dyan. Wala kaming pakialam sa'yo, Marcos. performance and programs. So we will just Yan ang remember gusto, that. yan ang gusto namin programs. I believe there will be more podcasts to come. What about a press con? Really? Yon, di ba? Yan ang lagi naming sinasabi, Marcos. Kasi alam namin, duwag ka, Marcos, sa debate. Alam namin, even yung debate mo sa SMNI,
Duwag ka, Marcos. Walang laman ito. Ayan ang totoo. Takot ka nga sa debate eh. Anong klase kang presidente? Kaya nga sinasabi namin, ba't ka nagpa-podcast? Press con. Facing the media. Hindi Yan. Yung tanungan facing the media. naman puro kayo. Hindi naman sa sinasabi namin sa na kami sa inyo. Oo, hindi dapat puro si Claire. Pero it would be great for the president to go before the media. And if I may add, no, before you answer, attorney, yun din po yung promise ni Presidente sa atin earlier this year. Sabi niya, I will be facing the media more. It happened exactly one more time, right after nung ICC arrest ni former President Duterte. And then we did not have Q&A anymore with the President openly. Yan, ganda, no? Sabi, bakit hindi tayo mag-press con? Yung tanungan. At yan ang pinangako ni Presidente sa amin. Magkakaroon tayo ng regular na press con. Tanungan, hindi podcast. Kasi yung podcast, recorded yun eh. Controlled environment. Si Katunying, magtatanong ba sa'yo ng alanganin yan? Ang itatanong sa'yo ni Katunying, yung gusto mong tanong. Kung hindi, dapat nga live yan eh. Kung hindi controlled environment yan, dapat may ibang nagtatanong dyan. Press con. Yung pangako mo magkakaroon ng press con, isang beses lang nangyari, duwag ka talaga, BBM. Yan ang hinihingi ng taong bayan. No? Pakinggan natin na sagot ni Claire. So as of now, what I have learned that there will be podcast, but with regard to the press briefing, we will just check. I have not been informed of any press briefing to be scheduled. Ayan si Claire. 'Di ba? Pag atake sa Duterte, always sure. Ano sabi niya? Pag podcast, meron pa kasunod. Pero pagdating sa press con, hindi pa siya na-inform, hindi pa niya sure. That's Claire. Ang hirap mag-makeup sa gorilla, no? Ang hirap pagandahin ng gorilla. Nakita niyo yung sinasabi ko parati. Observe niyo yan kay Claire. She is always sure if attack sa Duterte. If about Marcos, hindi siya sure. Dapat dun nga siya sure eh. Yun nga ang trabaho mo eh. It's all about Marcos. It's not about Duterte. Kaya dapat pag ang tanong Marcos, alam mo sagot, hindi yung hindi ka na-inform, hindi ka sure, hindi, I need to check on this. Di ba? Hinayar ka ba ng Duterte? Ang nag-hire sa'yo si Marcos. So you should be always ready. Hindi yung, I have to check on this. Ano ka ba namang, Claire? But anyway, if there will be one press briefing that will be scheduled, I will be the one to tell you, to reveal it to you. One. Ano sagot niya? I re-reveal ko sa inyo. Ako magsasabi, magkakaroon ng isang press briefing. Ilan? One. Hindi yun, Claire, ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, press con. Once a week man lang. Minimum. Hindi na nga dapat pinag-uusapan yung press con eh. Dapat pagka may problema, lumalabas agad si Marcos. Hindi siya dapat duwag. Hindi na pinag-uusapan, kailan ba magpe-press con? Dapat lagi. Sa laki ng problema ng Pilipinas, dapat labas siya ng labas. Dapat nga every Monday nandiyan siya eh. To address the people. Claire, gamitin nyo naman yung utak ninyo. Sabihan mo yung boss mo. Okay, well, I guess we'll have to settle with the podcasts for now, Attorney Claire. No? But speaking of the podcast, Yan ang presidente natin. We have to settle for now sa podcast. sinabi po doon ni President Marcos that he's open to reconciling with his enemies. Kasama na po doon, syempre, mga Duterte. But you have the side of the Dutertes, such as Attorney Sal Panelo saying na for the President to prove his sincerity, ay ibalik daw po niya ang dating presidente dito sa Pilipinas. Ang tanong, kung talagang sincere si Marcos sa unit team, sa pakikipagtulungan at hindi puro politika, pabalikin si Duterte. Ano sagot ni Claire? What does the palace have to say to that? Well, anyway, the president is very clear. When he said that he would be open for reconciliation, anyway, the name of Duterte was mentioned, so definitely he will say yes. And to all the people that may be have opposing objectives, opposing goals or policies, everybody he wants to be in collaborate. What I mean is he is ready to be at peace with them.
to be in unity with them so that he can perform. He can set the goals for the country, and there will be no more obstruction. So that his goals and the promises would be given to the people. But to have this kind of condition for just a reconciliation, we believe that the president will always be upholding the Constitution, comply with the laws, and that's it. There would be no condition with regard to the reconciliation. He would not just be settled, he will not settle with the personal interest or request of a certain personality or certain. Yan. At tatinan niya ha. Tinanong, kung meron kang seryoso to si BBM makipag-unity at reconciliation, sabi, pauwiin si Duterte. Anong napansin nyo sa sagot ni Claire? Yung sagot ni Claire, with conviction. She is sure about her answer. Yan yung sinasabi natin kanina eh. Pag a-attack sa Duterte, alam niya ang stand ni Marcos. Did you notice that? Pero pag patungkol ang tanong kay Marcos and tanong about himself, I have to check on that. I have to check on that. I have to check on that. I am not sure about it. I will confirm you that. I will confirm this. Puro ganon. Pag tinanong si Marcos about Marcos, wala siyang alam. Laging tatanungin. Pag tinanong siya Marcos about Duterte or attack Duterte, she is sure about it. Yan si Claire. Pansinin nyo sa lahat. Pangalawa, nagsabi naman niya, hindi dapat yung reconciliation ay merong naka-attach na condition na may personal agenda. Marcos will uphold the law. Uphold ba yung kinidnap nyo? Walang jurisdiction ng ICC. Attorney Claire, abogado ka. Alam mong ang daming nalabag na batas. What upholding the law are you talking about? Anong batas ang sinasabi mo? 'Di ba? Ang sabi nito yung reconciliation dapat walang kondisyon na na personal agenda. Hindi po personal agenda 'yon. Kasi kung habol nyo talaga is about habulin ang confidential funds, bakit kay Sara lang? Even Marcos himself, nuknukan ng daming confidential funds. 'Di ba? Mas malaki di kay So kung patas at patas ang pag-uusapan, isa lang hihingi namin sa'yo. Huwag double standard. Pag gagawin nyo kay Duterte, gawin nyo rin sa iba. Gawin nyo rin sa kakampi ninyo. Yung panggigipit nyo nga sa Duterte, yung isa nga nahulihan pa ng marijuana, yung anak Ginalaw nyo ba? Umimik ba kayo? Yung confidential fund, silip kayo ng silip. Ay yung sinasabi ni Chanko, galing na mismo sa campaign manager nyo. Nagkakabayaran. Inimik nyo ba? Kinestyon nyo ba ang confidential funds ni Marcos na sobrang laki? Ito mahirap sa inyo Double standard kayo, napaka-hipokrito ninyo. Pero pansinin ninyo bakit tinanong ni Katunying yun kay Marcos? Sa tingin ninyo, random question yun? Hindi. Gusto ni Marcos, tanungin siya about it. Kaya nga yan ang mahirap sa podcast Alam natin, controlled nung ini-interview. Hindi yung nang i-interview. Wala silang katunayan na yan ay talagang hindi pain tanong. Hindi tanim tanong. Pinain niya ni Marcos. Gusto ni Marcos yan. Yung tanong na yan. Otherwise, press con sana ang ginawa niya. So bakit sa tingin ninyo gusto ni Marcos tanong sa kanya yan? Para sa taong bayan, siya yung mukhang mabait. Gusto niya makipagbati sa Duterte. Dahil ni Marcos yan Marcos is always cleaning the outside. Panglabas lagi ang nililinis. Pero hindi katotohanan. Tingnan mo, magtrabaho na lang, wag mamuliti ka. Tinanggal si Arnel Ignacio. Mamaya i-discuss natin. Hindi pinaupo ang Duterte Youth Party List. Bakit? Dahil sinampahan siya ng impeachment. Diba? Gusto niya ng reconciliation, ganyan ang pinagagawa niya. Gusto lang niya makita ng tao. Kita niyo, nakikire-reconcile. Yung mga bobo naman, akala niya, nila talaga nakikipag-reconcile si BBM sa mga Duterte. Hindi po. Plastic yun. Tingnan nyo, si Marcos, all talk. Puro salita. Lip service. Tingnan nyo yung gawa. Wala.